kada minuto ang isinisilang sa bansa. Dahil dito, halos 70 milyon na ang bilang ng mga Pinoy at patuloy pang nadaragdagan. Naiiwasan daw sana ang ganito kabilis na paglobo ng populasyon kung may maayos na pagpaplano ng pamilya sa kung paanong paraan nga lang nag-uumpisa ang problema. Si Aling Jessica, sa edad na 48, takot na muling mabuntis dahil 6 na ang kanyang anak. Nag-aalala na rin siya sa kanyang edad at kalusugan. Kakaiba ang kanyang paraan para pigilan ang muling pagdadalang tao, balat ng puno ng duhat. Paliwala ni Aling Jessica, daig pa raw ng likido ang kahit anong birth control pill na mabibili sa merkado. Kasi nag-pills na ako noon, may nararamdaman na ako, kaya ko sa hinto, lumapit ako kay Mother, siya kasi ang nakakalam. Kaya sa tinuloy niya sa akin, subukan mo ng ganun, o yung ano sa akin, kaya yun ang ginagamit ko na. So, lininisan ko siya at saka ilalaga. Pag kulong-kulo na nga yung tubig niya, maging kulay maroon na, saka tama na yun. Saka ko siya pinapalamig sa kanya. Nasubukan na raw niya ang halos lahat ng family planning method, pero wala raw siyang nagustuhan. Ayaw ko, no? May kumari akong nanganak ng kambal. Dinukdo kaya yung IUD nun. Patay yung isa eh. Hindi niya maiwasang maiyak kapag naiisip ang paghinto sa pag-aral ng pangatlong anak dahil hindi na nila kayang suportahan kahit ang pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya. Hirap eh. Kalulog kita ng mister ko. Nakatira nga itong gawain yun, hindi naman amin yun. Sa kapatid niya. Sa balat ng duhat na ito niya isinusugal ang di pagkakaroon ng anak na makakaapekto sa kanyang kalusugan at kinabukasan ng kanilang pamilya. Hindi nag-iisa si Aling Jessica sa mga Pinoy na kulang ang kaalaman sa reproductive health o kalusugan sa pag-aanak at pagpaplano ng sambahayan. Lumalabas sa pag-aaral ng National Statistics Office na nasa 50.6% lang ang gumagamit ng kahit na anong uri ng pampaplano ng pamilya sa bansa, natural man o artificial. Madalas, hindi na raw kasi umaabot ang impormasyon sa mga ordinaryong mamamayan. Tulad ng maraming Pinoy, sa barkada lang ni Vicky na pag-uusapan ang sex. Hindi ko rin po alam doon yung kondom eh. Hindi ko po alam. Nalaman ko na lang po sa barkada ko nun na dapat withdraw. Ano yung withdrawal eh? Then tapos dapat pinakondom. Hindi ko rin alam eh. Ang ganun. Hindi ko lang po alam na nalaman niya. Ilang nagtulong sa'yo bago kayo nag-sex? Wala po. Ginawa ko po kasi naiinis na lang po ko sa sabi-sabi ng mga barkada ko eh. Ikaw na lang, ikaw na lang, di ka pa nagagala, ikaw na, yung ganun yun. Kaya sa ika-15 kaarawan ni Vicky, nakipag-sex siya sa nobyong 18 taong gulang. 7 buwang buntis na siya ngayon. Bakit akala mong hindi ka mabubuntis? Kasi sa labas naman niya minsan. Withdrawal. Opo. So dahil withdrawal, akala ko po di ako mabubuntis. Masela ng kondisyon ng isang buntis. Pero ni minsan, hindi pa nakapagpa-check up si Vicky. Wala raw kasi siyang pera. Patuloy rin ang bisyo niya. Hanggang ngayon, naninigarilyo pa rin si Vicky at minsan pa ay nagra-rugby. Handa ka na bang maging nanay? Tingin mo, mapapalaki mo yung bata ng maayos? Ang po lang.
Ang Diyos po, nagko-conceive siya, hindi sa tiyan, sa isip niya. It's the day of the Lord, the judgment of evil. It's also the day of His Hindi reign natin on the maaaring earth. iwasan na ating balikan at suriin, ito bang ating mga ginagawang ito ay panukala natin, sarili nating kagustuhan, o ito ay panukala at kalooban lahat ng Panginoon Diyos. Good morning to everyone. I bring greetings from the church in the Philippines. Is anybody excited about Jesus tonight? Come on! We love you, Lord! Live my life down at your knees. You're the only one I need. I turn to you and you will always there. Troubled times is with you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, it's all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could. Here we go. If I had any violations of the law, you can find me in court. I have my legal team. I have my lawyers to take care of that. How and everywhere, grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever to. Araw-araw, 11 Pilipina ang namamatay dahil sa mga komplikasyon sa pagbubuntis at panganganak. Dito sa ating bansa, 4 na sanggol ang isinisilang bawat minuto o 2 milyon bawat taon. Bawat isa sa kanila ay nangangailangan ng pagkain, edukasyon, tahanan, kalusugan, at pagmamahal. Mas maraming malalaking pamilya ang sadlak sa kahirapan. Iginagapang ang kapakanan, edukasyon at kalusugan ng mga anak dahil salat sa kabuhayan. Kahirapan ba ang ating ipamamana sa kabataan? Taon-taon, mahigit sa kalahati ng pagbubuntis sa bansa ay hindi nakaplano. Isa sa bawat Pilipinang may edad 15 hanggang 24 ay mayroon ng anak. Ang pagsasabatas ng Reproductive Health Bill ay makapagliligtas ng maraming buhay, makapagpapabuti sa kalusugan, magtataguyod sa kapakanan ng ating pamilya, at makapagpapaunlad ng ating ekonomiya. Kaya't huwag na nating patagalin pa. Nauubos na ang oras. Support the Reproductive Health Bill. I strongly support the Reproductive Health Bill. I support the RH 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 Bill.
I support the RH bill. I support the RH bill. I support the RH bill. I support the RH bill. I support the RH bill. Araw-araw, 11 Pilipina ang namamatay dahil sa mga komplikasyon sa pagbubuntis at panganganak. Dito sa ating bansa, 4 na sanggol ang isinisilang bawat minuto o 2 milyon bawat taon. Bawat isa sa kanila ay nangangailangan ng pagkain, edukasyon, tahanan, kalusugan, at pagmamahal. Mas maraming malalaking pamilya ang sadlak sa kahirapan. Iginagapang ang kapakanan, edukasyon, at kalusugan ng mga anak dahil salat sa kabuhayan. Kahirapan ba ang ating ipamamana sa kabataan? Taon-taon, mahigit sa kalahati ng pagbubuntis sa bansa ay hindi nakaplano. Isa sa bawat Pilipinang may edad 15 hanggang 24 ay mayroon ng anak. Ang pagsasabatas ng Reproductive Health Bill ay makapagliligtas ng maraming buhay, makapagpapabuti sa kalusugan, magtataguyod sa kapakanan ng ating pamilya, at makapagpapaunlad ng ating ekonomiya. Kaya't huwag na nating patagalin pa. Nauubos na ang oras. Support the Reproductive Health Bill. I strongly support the Reproductive Health Bill. I support the RH 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 bill.